The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mayong hapon sa tanan naton nga mga tagpalamati, sa aton mga kauturan kag mga kabyanan sa kahanginan, sa siningaton nga programa The Living Word. Nga kung sa diin nag-abot sa inyo palamatinan kada Miyerkules ang hapon, alas 3 tugtog alas 4. Gani sa siningat yon, nagapasalamat kita sa Ginoo nga in spite of the fact nga medyo maulanon, medyo malamig ang tsimpo, diri kita makapadayon sa aton programa The Living Word, nga ang pinaka-focus sa aton nga programa amo ang kilala naton sa pinaka-importante nga libro para sa aton kabuhi, kag ina wala silyuan kundi ang pulong sang Dios nga ginatawag ang Biblia, because the Bible is God's Word. Kag importante gid nga kita tanan nga mga gintuga sang Dios magkilala sang gahom sang pulong sang Dios, kay paagi sa pulong sang Dios dira kita nagatubo sa aton Kristohanon nga pagpangabuhi. Gani sa sini nga hapon, before kita magtalakay sang isa ka passage diri sa Biblia o sa balaan nga kasulatan, magapalapit kita sa Ginoo sa isa ka pagpangamuyo. Siyempre magapangayo kita sa iyang kaalam nga ihatag sa aton sa sini nga hapon para ang topiko o ang subject nga aton pagatun-an nga maghalin sa iya pulong aton gid maintindihan. Kag ina amo ang ministry sang balaan nga espiritu, one of the members of the Godhead, because we believe nga ang Dios nagpahayag sa tatlo ka persona, God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gani ang balaan nga espiritu, every time nga kita nagatuon, nagapamalandong sa pulong sang Ginoo, ang iyang rule, ang iyabahin amo ang naghatag sa aton sang illumination. Kung maghambal illumination, naghatag sa aton sang kapahayagan, sang paglinaw sa mga kamaturan nga aton pagatalupang don. And at the same time, naghahatag sa aton sang discernment. Importante ang discernment, agud to nga kung magatuon kita sa pulong sang Dios, aton gid nga maintindihan. Agud to nga ini ma-apply naton sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Gani sa siningat yon, magapalapit kita sa Ginoo sa pagpangamuyo. Mangayo kita sa iya sang bulig nga for the period of 1 hour sa aton nga programa The Living Word, ang iyang pagpanguna manginyara sa aton. Shall we pray? Our loving and heavenly Father, Lord, sa sini nga hapon, nagapalapit kami sa imo. Nagapasalamat kami nga sa sini nga tinion, makapadayon kami sa sini nga amon nga programa The Living Word, nga kung sa din, Lord, kami pamalandong magatuon sang imo nga mga pulong. Kani amon gid ginapangayo ang imo pagpanguna paagi sa balan nga espiritu, nga siya ang maghatag sa amon sang bukas nga mga kaisipan, bukas nga tagipusoon, nga handa gid kami magbaton sa mga pagtudlo nga magalin sa imo pulong. Salamat Lord sang sini nga pribiliyo nga ang imo pulong mabusag paagi sa kahanginan, paagi sa radio, and at the same time sa live streaming. Kani ikaw gid ang magpanghikot bisan pa sa amon nga mga listeners, sa amon mga tagpalamati, nga kabay pa ang ini nga programa The Living Word, mangin blessing o mangin pagpakamaayo sa kada isa. Nga sa din Lord makaangkon kami sa mga importante nga mga pagtulunan nga maghalin sa imo pulong agud to nga magamit namon ini nga mangin gabay sa amon pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Salamat Lord sang assurance, sang imo pagpasiguro sa amon, nga every time nga ginatudlo ka ginawali ang imo pulong, yara gid ang pagpanghikot sang balan nga espiritu. Bangod ginatindugan namon nga ikaw man mismo ang dagambal pagi sa imo pulong, nga ang imo pulong kun ibantala, ang imo pulong kun ibusag o i-broadcast,
hindi ini magabalik sa imo nga manginwalay kapuslanan, kundi mayara gid nga manami nga resulta. Bangod may mga katawhan nga mapakamaayo, may mga katawhan nga kung hindi pa sila luwas, maluwas sila. Kag ang mga anak mo sa tagsa kation nga magatuon kami sa imo pulong, makaangkon man kami sang encouragement, makaangkon kami sang kabaskog. Kay importante nga bagay ina, Lord, sa amon kabuhi. So, thank you. And salamat gid sa sining radio station. Ang mga nagamanihar sini, ikaw gid ang magpakamaayo. Bangod nangin alagyan ini, nangin avenue ang ining radio station para sa importante nga buluhaton nga mo ang pagbusag sang imo nga mga pulong sa mga katawhan. So, this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Okay, sa siningation aton gid nga ginapasalamatan luwat, ginasulit naton ang pagpasalamat sa Ginoo nga siya ang nagapakamaayo sa kadaysa sa aton. I know po sure nga bisan pa sa aton mga kauturan nga naga-subaybay sa aton programa, mahambal gid naton ang ining bantog nga statement that God is so good. Ang Dios maayo gid sa aton kabuhi sa adlaw-adlaw. Kay ma-experience ginaton kung paano siya nagagiya, paano siya nagapanguna, nagahatag sa aton sang aton mga kinanglanon, nagasabat sang aton pagpangamuyo, at the same time nagabulig sa aton mga trabaho sa adlaw-adlaw. Gani salamat gid nga sa sining hapon makapadayon kita sa sining aton program, The Living Word. Gani sa siningat inion, ginasulit na kon ang pagtamyaw man sang maayugid nga hapon sa tanan nga tagpalamati naton. Salamat, Ma'am Christine Mitchell Russell is watching. Ma'am Christine, thank you for being with us sa aton nga programa The Living Word, and also sa akon pinalanggang asawa, Arbulario Maika is watching. So sa sining kapunon, may ginhanda ako nga isa ka topiko nga importante gid nga matalupangdan sang tagsa-tagsa sa aton. Kag akon diri basahon, ini sinulat ni Apostol Pablo. Madamo sang sinulat si Apostol Pablo sa New Testament nga kung aton ini pamalandungan kag aton nga tun-an kag i-apply sa aton kabuhi, makapasiguro ako sa aton tagpalamati sa siningapon nga may pagpakamaayo gid kamo nga maangkon kon aton nga hatagan sang nagakaigo nga pagtuon kag pagpamalandong ang pulong sang Ginoo. So diri sa sulat nga ginhimo ni Pablo sa ginkilala niya nga bunga sang iya ministry. Nga ang ini nga tao, bangod naluwas siya, sang una mahambal naton siguro nga ang ini nga tao nga ginsulatan ni Pablo, hindi man ni siya mapuslan sang Dios, kay wala pa siya relasyon sa Dios. Pero sang naabot siya sang maayong balita, I know for sure nga ginbaton niya si Kristo Jesus, naangkon niya ang kaluwasan, kag naghatag siya sang iya kabuhi sa pagpangalagad, pag-serve sa Ginoo, nga ang kabangdanan naging church leader siya, naging pastor siya sa isa ka lugar nga ginatawag Crete kung sa English, pero kung sa aton sa Binisaya, Krita. So, sa mga kauturan naton nga nagapamati sa sining programa naton, may idea na kamo kung sino ang inatukoy nakon. Ini wala sing liwan kundi amo si Titus. Sa English, Titus, pero sa Binisaya, sa Ilonggo, ang pangalan niya si Tito. Gani madamo sang mga nakilala ko nga mga kabyanan nga ang mga pangalan nila ginsunod nila sa sining pangalan ni Tito. Sa Binisaya, si Tito. Okay, so sulat ni Apostol Pablo, Titus chapter 3. Chapter 3, mag-umpisa ini sa verse 3 up to verse 8. So amo ni ang aton nga scripture text.
nga aton basahon kag aton pamalandungan sa sini nga hapon. Okay, basahon ko di una sa English ang hambal from verse 3 up to verse 8. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. But after that, the kindness and love of God, our Savior toward man, appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Diri sa Hiligaynon Bible o sa Ilunggo nga Biblia, basahon ko man, nagambal, kaysang una anay, mga buang-buang kita, di matinumanon, kag nagtalang, mga ulipon kita sang mga kailigbon kag sang tanan nga sahi, sang pagpangalipay. Nagkabuhi anay kita sa kalautan, kag kahisa. Gindumtan kita sang iban, kag kita man nagadumot sa ila. Pero sang ginpahayag sang Dios nga aton manluluwas, ang iya kaayo kagugma, iya kita ginluwas. Indi tungod sang maayo nga mga buhat nga aton ginhimo, kundi tungod sang iya kaluoy, ginluwas niya kita, paagi sa Espiritu Santo nga naghatag sa aton sang bag-o nga pagkatawo, kag bag-o nga kabuhi, paagi sa paghugas sa aton. Kay ginhatag sang Dios sa aton sing bugana ang Espiritu Santo, paagi kay Hesukristo nga aton manluluwas, agod nga paagi sa iya kaayo, mabaton kita sang Dios, kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan nga aton ginalauman. Matuod gid ini nga mga pulong. Luyag ko nga itudlo mugid ini sa mga butang sing matulid, agod nga ang mga nagatuo sa Dios maghimulat sa paghimo sing maayo nga mga buhat, maayo ini kag mapuslanon para sa mga tawo. Wow. Salamat nga sa Biblia may passage na kaangay sini nga aton ginbasa bago lang. Ang title sang topic o subject nga aton talakayon sa sining hapon sa English ginatawag The Miracle of God's Saving Grace. The Miracle of God's Saving Grace. Kung sa Tagalog, ang himala ng mabiyayang pagligtas ng Diyos. Ang himala ng mabiyayang pagligtas ng Diyos. Ang milagro sang mabinugayon nga kaluwasan nga ginhatag sang Diyos sa aton. The miracle of God's saving grace. So, from verse 3 up to verse 8 sang Titus chapter 3, ginpahayag ang ininga kamaturan. Nga ang aton kaluwasan nga naangkon, ang ginatukoy ko ni ang tanan bala nga mga Kristohanon, matuod nga Kristohanon sa sini nga kalibutan. Kay hindi ang tanan nga tao nga nagaako nga Kristohanon na. May ara nga piki, may ara ya nga professing lang. Naga-profess, no? Nagaako nga sila mga sumulunod man kuno ni Kristo Jesus, pero ang mga gintudlo ni Kristo Jesus sa Biblia, ginasupak nila.
ginasuay nila. Ganyan mo ni sila ang masiling naton nga ginagamit lang nila sometimes ang Word of God para lang gamiton para sa ila sarili nga kapakanan, para sa ila lang sarili nga interest, pero hindi nanungod sa kahimayaan kag kagamhanan sang Dios. Ganyan mo ni nga importante nga bagay nga aton ini mapamalandungan ang nanungod sa kaluwasan. Ang kaluwasan na angkon ini sang mga katawan sadtong tion nga ang isa ka tao hinulsol sang iya kasalanan, ginikilala niya nga siya isa ka makasasala, kag gintuuhan niya si Kristo Jesus bilang iya Ginoo kag iya manluluwas, kag ginbato niya si Kristo sa iyang kabuhi, kag amoy ni ang klaro nga ginatudo sa balan nga kasulatan nga si Kristo Jesus nagkari sa sining kalibutan for that very purpose, to seek and to save that which was lost. Para pangitaon kag luwason ang tanan nga mga katawan nga nadula. Kaya muning pictures ang Biblia sa tanan nga tao nga ang hambal tanan kita makasasala. Kag bilang mga makasasala, ang picture sang Biblia para sa aton, daw pariyo kita sa mga karnero nga nagtalalang, nga dapat pangitaon. Kag ang magpangita, kinanglan ang the good and true shepherd. Kag ina, wala nga sa ilon, kundi amo si Kristo Jesus. Muna nga pirmigid naton diri ginapahayag sa aton programa sa The Living Word Radio Broadcast, ang ini nga kamaturan nga dapat gid hatagan sang focus, hatagan sang pagtalupangod sang tanan nga mga katawan. Kay ini nahanungod ni sa aton kaluwasan. Gani amoy ni nga makita naton nga ang kamaturan nga ginatudlo sa pulong sang Dios is that every true conversion is a miracle of God's saving grace. Ang tanan nga mga pagbag-o sang kabuhi, ang tanan nga conversion, when we say conversion, ato balang isa ka makasasala, kay tanan kita makasasala, pero nag-abot ang punto nga nabatian ang maayong balita, gintuuhan si Kristo Jesus, ginbaton si Kristo Jesus, at that moment, naangkon niya ang kaluwasan, kag amoy nang ginatawag conversion. When we say conversion, ang pagliso. Ang isa ka makasasala, nga naginulsol sa iya kasalanan, kag nagtuo sa kay Kristo Jesus, kag nagbaton sa iya bilang Ginoo, kag manluluwas, amo na iya ang ginatawag nga tudtuod nga tumuluo ni Kristo Jesus. Kristiyano, Christian, a person who follows the Lord Jesus Christ. Gani ang pangalan nga Christian kanami sang meaning no, followers of the Lord Jesus Christ, mga sumulunod ni Kristo Jesus. Gani amo ni ang isa ka kamaturan nga dapat naton talupang don. Nga salamat, we have the Bible, we have the Word of God nga nagapahayag sa aton sa sining nga kamaturan, kay ang kaaway nga amo si Satan together with these demonic forces nga ginagamit ang mga false teachers, ang mga false prophets, ginagamit ang religion nga nagatudlo sang tiko nga mga pagtudlo nga hindi nabase sa pulong sang Dios o sa balaan nga kasulatan. Ganyan mo na nga bisan si Jesus mismo sang panahon nga diri siya nagkari sa sining nga kalibutan for the period of 3 years during his ministry, ginatudlo niya gid ka ginawali niya, ginapadumdum niya sa tanan nga mga katawan, ang word wala nga beware, mag-andam kamo. Sino ang dapat andaman nga hindi kita magpaluko? Beware of false prophets and false teachers. Nga siling ni Jesus, ari na subong nagagala sa kalibutan, nagahasik, nagatudlo sang mga hindi tama nga mga pagtudlo, hindi tama nga doktrina, inbinto lang sang tao. Amo ganina nga ang tanan nga mga pagtudlo kinanglan ibase naton tanan sa pulong sang Dios, ibase naton tanan sa Biblia. Gani mo na nga pirmi ko ni man na ginatudlo sang una nga ang Biblia kaangay ini sang isa ka plumb line. Plumb line
Ang plumb line ni gamit ni sa mga karpintero nga kung magtukod sang balay para ma-determine nga ang haligi nga itukod tadlong, ginagamitan sang plumb line. Sa Ilonggo ginatawag ini tunton. Inabalang may daw gamay nga lubid nga sa idalom may daw trumpo, may taliwis nga daw bilog na siya nga either copper or timga siya, bronze. Kag dira sina kung igamito na sa mga karpintero, ma-determine nila nga ang haligi nga ila ginatukod tadlong because may plumb line. Kag amo ni ang aton diri nga programa, The Living Word, ang pinaka-plumb line sa aton pagtuo, kag sa aton mga practices, sa aton mga ginakilala nga siling naton daw iyaman sang Dios, kinanglan ipaagi naton tanan sa Bible. So kung hindi ginatudlo sa Biblia, kung salungat sa ginatudlo sa Biblia, ang pagtudlo sa aton sang Ginoo, ibasura naton ina nga mga teachings. Even though nga daw it sounds daw rational man, daw okay man, daw kanami man nga pamatian nga mga pagtudlo, pero kung salungat sa ginatudlo sang Dios diri sa Bible, ay hindi naton pag-ikiling kung sa Tagalog pa, ibasura naton. Gani mo ni nga salamat nga ang Diyos mismo during His earthly ministry, the Lord Jesus Christ, sa iya nga mga preaching, sa iya mga pagtudlo, beware. Mag-ingat, hindi magpadaya, because your adversary, like a roaring lion, ang hambal, walking about, seeking whom he may devour. Nagagala, kag nagapangita sang iya nga biktimahon. Gani, amuni nga madamo na sa mga tao na biktima sa mga tiko ng mga pagtudlo. Gani, amuni nga importante ged nga aton talupang don ang kamatuoran nga ginatudlo sang Dios through the Bible. Kay ang kalibutan naton napuno sang mga activities nga ginakliman sa mga tao nga para man ni sa Dios, kay because they are enjoying. So ang mga tinindugan karon sang madamo nga mga kauton, as long nga naga-enjoy, okay. Pero makita naton nga si Satan, terrible gid. Deceiver siya, manugpatalang. Gina-offer niya ang mga bagay man nga gisa ang mga tao ga-enjoy, kag kun ara ang enjoyment ay ang pagkilala sa madamo nga mga katawan, okay ni iyan ni sang Dios. Gani amo ni ang importante nga aton diri talakayon sa sining nga hapon. That's why ginasulit ko nga ang matutuod nga kaluwasan nga naangkon sang isa ka tawo, every true conversion is a miracle of God's saving grace. Kag sa aton nga pamalandong, sa aton nga pagtuon sa sini nga passage nga ginbasa ko gagina, we will study about several aspects of the salvation which has been made available to us in and through our Lord and Savior Jesus Christ. Kag ang Titus 3:5 ginbasa naton kaina nga ang hambal diri sa sini nga versikulo, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. So take note of this phrase, that three words nga ginhatagan emphasis ni Apostol Pablo. Sang ginsulat ini sa kay Titus, kay si Titus, sang tion nga ginsulat ni Pablo, ang ini nga book of Titus, ang letter niya para kay Titus. Si Titus, mayara na siya nga kabudlayan sa ministry, sa buluhaton sang Ginoo, nga gintugyan sa iya. Bilang isa ka leader sang church, na experience siguro ang madamo nga mga problema, labi na when it comes sa teaching ministry, nga madamo sang mga membro man sang simbahan nga daw ulugtasan, nagapadungol, no? Kung kisa mo na sa sini nga panagon, bisan sa mga churches, madamo sang mga membro sa church nga naga-imin-imin man.
sa mga pagtudlo sang Sunday school teacher, naga-amen man sa mga pagwali sang pastor, pero pagguwa sa sulod sang simbahan, ang mga remaining days after Sunday ay wala man gina-apply ang mga Christian principles, ang mga Kristohanon nga mga panggawi, kaya daw pariyo man lang yapon sang dati ang kabuhi. Ganyan mo na nga ang isa ka ebidensya nga ang epekto sang pulong sang Dios kung ginapasulod gid sa kaisipan kag sa kabuhi sang tao, ang resulta sini amo ang pagbag-o gid. Kani ang ini nga Titus 3:5 nga verse, makita naton diri ining phrase ni nga He save us, ginluwas niya kita. So it refers to the Lord Jesus Christ. Kaya amo niya ang hambal diri nga not by works of righteousness which we have done. Hindi bangod sang mga trabaho naton nga daw masiling naton daw okay man, matarong man nga aton nahimo, hindi kita naluwas dira. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy. Muna ginluwas kita sang Ginoo, banggod gid lang sang iya kaluoy, sang iya bugay sa aton. Sang iya kaluoy sa aton, ang hambal diri, but according to His mercy, He save us. Bangod gid lang sa iya kaluoy, ginluwas niya kita. Kag ang gingamit nga pamaagi ang hambal, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So ang agent sang aton conversion, sang aton nga washing of regeneration, it refers to the ministry of the Holy Spirit. Ginlimpyuhan ang aton kabuhi. Amo na nga ang matudtod nga Kristohanon gakaakig sa sala. Gabagrot ang ipon sang mga matuod nga Kristohanon sa kasalanan nga nagaduging na subong sa aton kalibutan. So, amo ni ang aton diri nga talakayon. Kag makita naton nga ang author, who is the Apostle Paul is referring to a great company of people whose testimony is He save us. So, dako nga grupo sa mga katawan ang gina-refer diri ni Apostol Pablo nga ang testimonyo makambal ang tanan nga nasakop sa sini nga company, sa sini nga grupo sa mga katawan sa bilog nga kalibutan, nga mahambal man ang phrase, He save us. Kung i-individualize, He save me. Ginluwas niya ako. Kagwa niya ang matutuod nga masiling naton, ginhatagan gid emphasis ni Kristo Jesus sang pagkarinya sa sini nga kalibutan, na mo ganin na nga ang pamangkot nga ana nagkarigid si Kristo Jesus sa sini nga kalibutan. Nga nagpakatao siya. Diyos siya, pero ang pamangkot nga nagpakatao siya. So, diri makita naton nga God became man, nagpakatao si Kristo Jesus for the purpose of saving us. Muna nga ginasulit naton ang Luke 9:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, ang ini nga ginbasa naton kay na muna yung aton nga pagatalakayon, kay makita naton nga ang pinakapuso sang ginbasa naton ni sa Titus chapter 3 verse 3 up to verse 8, the heart o the key verse o the keyword, sa sini nga phrase ginbasa naton, amo ang word nga save. Save, past tense. It means nga ang tanan nga mga nakahimo na sang decision sa pagtuo kag sa pagbaton sa kay Kristo Jesus, save, naluwas na. Hindi future. Hindi nga pagaluwason pa lang. Kundi, when you say save, past tense, finished transaction na. At the moment nga ang isa katao, naginulsol sa iya kasalanan, kag nagbaton sa kay Kristo Jesus, nagtuo sa kay Kristo Jesus, ang hambal sa Biblia, kamatuoran, God save that person. Ginluwas na siya sang Diyos.
Naangkon niya na ang kaluwasan. Ganyan mo ning masiling naton, this is what the Bible is all about. Ang Biblia from Genesis to Revelation, ang pinaka-central focus is for our salvation. Ang aton kaluwasan, amo ang focus, amo ang pinakasulod sa Biblia, ang purpose ko nga ang si Kristo Jesus nagkarisini nga kalibutan para maluwas kita, para maangkon naton ang kaluwasan. The Bible is all about being saved. Ang record sang Bible o ang from Genesis to Revelation ginabantala ang pamaagi nga ginhatag sang Dios para sa aton kaluwasan. Hindi aton pamaagi, kundi pamaagi sang Dios. Maangkon lang naton ang kaluwasan na mo gani na according to His mercy He save us. Hindi bangod sang aton nga sang aton nga mga ginaobra. Hindi bangod sa reliyon, hindi bangod sa kung ano nga mga invento sang mga religious people, halin pa sa history sang church, madamo na sang kaaway ang tunay nga simbahan nga gintatag ni Kristo Jesus, kag ang kaaway sang church nga ginpundar ni Kristo Jesus, amo ang mga religious people nga nag-invento sang mga pagtudlo outside from the Bible. Hindi makita sa Biblia, gindugang nila na puno sang tradition. Ang tradition okay man na kung ang ina nga tradition in consonance with the Word of God. Pero kung tradition nga kontradikto sa Word of God, hindi na maayo nga tradition. Kinanglan na ibasura. Kay kinanglan gidya nga ang pulong sang Dios amon lang ang sole authority sang aton nga pagtuo, sang aton nga tinindugan nga mga doktrina sa sininga panagon. Okay, so sa siningapon mga kauturan, aton na umpisahan because ang title is The Miracle of God's Saving Grace. May mga pamangkot nga aton talakayon kag aton hatagan sang pagsabat. Because we are talking about salvation. Ang una nga pamangkot, why do we need to be saved? Nga kinanglan gid naton maluwas. Why do we need to be saved? Kag makita naton this question can be answered in a number of different ways. For example, we need to be saved from sin. So isa diri ka example, why do we need to be saved? Kay according to the Bible, we need to be saved from sin. Bangod kita tanan makasasala, kinanglan dapat maluwas kita sa aton nga mga kasalanan. Na makita naton nga amo na ang hambal sa Matthew chapter 1 verse 21. The very purpose kung nga may gina-celebrate nga Pasko kag the very purpose kung nga nagkari si Kristo Jesus, kaya amo ni ang hambal sa Matthew chapter 1 verse 21. Akong diri basahon sa sining tinion ang hambal sa Matthew 1:21. This is about the Lord Jesus Christ, ang iyang pagkatao. Ang hambal, magaanak siya sing lalaki, kag pagahingalanan mo siya nga Hesus, kay magaluwas siya sang iya mga katawhan sa ila mga sala. For he shall save his people from their sins. So, amuning kung we're talking about salvation, why do we need to be saved? Because we need to be saved from sin. Dapat maluwas kita sa aton mga kasalanan. And also, sa John chapter 3, verse 36. So sa John chapter 3, verse 36, may isa diri ka pagtudlo sa balang nga kasulatan nga nagambal John 3:36. Din ito. Ang hambal, John chapter 3, verse excuse me, verse 36. John 3:36.
Okay, sa John 3:36 ang hambal, ang bisan sino nga nagatuo sa anak may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang bisan sino nga nagalalis sa anak hindi makaangkon sang kabuhi, kundi ang kaakig sang Dios magapabilin sa iya sa walay katapusan. Wow, grabe. Ang nahibalan lang naton giya, well known ang nabatian naton for me ang God is love, ang Diyos gugma. Pero sa sininga verse, makita naton kung i-turn naton aton liskaron ang ginatawag sa kapiyak sang inang kung sa kuwen bala, the other side of the kuwen. Isa ka kamaturan nga ginatudlo sa Biblia that God also is the God of wrath. Diyos man siya sang kasingkal. Yes, He is the God of love. Siya ang Diyos sang gugma, kay ang Diyos mismo, God is love. Siya ang gugma. Pero kung liskaron ang sapiyak sang kuwen, makita naton nga ang ini nga versikulo makakilibot nga kamatuoran kaya ngambal, ang bisan sino nga nagatuo sa anak may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang bisan sino nga nagalalis sa anak, hindi makaangkon sang kabuhi, kundi ang kaakig sang Dios magapabilin sa iya sa walay katapusan. May kaakig man gali ang Dios. Amo ganina nga bisan pa sang panahon nga diri pa si Kristo Jesus, nasugata niya ang mga very religious people, mga Sadusiyo, mga Parisiyo, mga Skriba, mga pari, mga kung ano na lang membro sang mga sikta sa reliyon sang mga Hudiyo nga Judaismo, sang nasugata niya ni masakit nga ginambal niya sa palambatinan sang sini nga mga religious people nga sila niya, you are of your father, the devil. Iya kamo sang inyo amay nga amo ang yawa. Iya kamo sang inyo amay nga amo ang diablo. Take note, ang ginhambalan sini ni Jesus hindi ang mga kriminal, hindi ang mga mamamatay tao, kundi mga religious people. Siguro masiling naton ang labi na mga Parisiyo, adlaw-adlaw ara na sila iya sa ila simbahan sa templo, nagasimba. Pero siling ni Jesus, you are of your father the devil. Ginrebuke ni Jesus. Kaya nga, pakita-kita lang ang ilang obra nga sila very religious. Pero sa kamaturan, ang ila tagipusoon, malayo sa Diyos, malayo sa kay Kristo Jesus. Muna ang hambal man ni Jesus, these people, their hearts, ang ilang bibig, ang ilang mga bibig, gahala lang hambal para sa akon, pero ang ila tagipusoon malayo. Gani, isa inis ang kamaturan nga dapat taton masayran. So, why do we need to be saved? Because we need to be saved, first of all, from sin. And then, ikadua, we need to be saved from wrath. Dapat man maluwas kita sa kasingkal sang Diyos, kay ang Diyos nagakaakig sang wickedness. Muna nga ang hambal sang Old Testament sa the Book of Psalms naka-record, hindi ko mahatagid ang nagakaigo nga kung ano ang chapter kangon ang verse, pero there is a praise from God's word nga nagambal, God is angry with the wicked every day. Ang Diyos nagakaakig sa mga malaot nga mga katawhan adlaw-adlaw. God is angry with the wicked every day. So balang nagapakita-kita lang nga daw okay, kay gahimo man sang daw maayo man nga mga bagay, may good works man. Gani ang kung tulukon sa mga tao, ang mga tao magabilib sa iya, magambaw kanami gid sini nga tao, kabuot gid sini nga tao, kamabinuligon gid sini nga tao. O galing lang ang ina nga tao nga ila ginadayaw, ang iya pinaka-purpose kun nga nagahimo sa sina nga mga good works para maka-angkon pagid sang more gain. Dako pagid nga mga ginansya nga ila maangkon. Amo ni ang litrato sang aton kalibutan sa sini nga panagon. That's why ginsabdong ni Kristo Jesus. Ini nga mga batasan sa mga tao, ginsabdong niya ni nga hindi gini dapat. Kung ang isa ka tao naghambal nga Diyos nun siya, kung ang isa ka tao naghambal nga siya Kristohanon, dapat magpalayo siya
sa mga bagay nga ginpundinar ni Jesus sang pagkarinya sini nga kalibutan. Amo ganina nga siling nakon, pirmi ko na di ginadala sa aton nga programa The Living Word nga gina-claim sang Philippines the only Christian nation in the Orient, the only Christian nation in the Far East. Pero Christian ba ang Philippines? Religious lang siguro. Pero kung Christian, daw kadako nga question mark. Christian nga terrible. Talamak ang ginaobra sang aton nga mga ginbutang sa leadership sang aton bansa subong. No? Lantaran na ang corruption, lantaran na ang kung ano na lang nga kalautan nga nagakatabo sa kalibutan. Kag kung mabutang na sa alang-alang nga daw natukiban, hindi man gyapon mag-ako. Gani amo ni ang aton talupang doon. Nga why do we need to be saved? Because we need to be saved first from our sin, bangod makasasala kita according to the Word of God. Wala sing tao nga exempted sa kamaturan nga ang tanan nga tao makasasala. Bisan pa ang mga religious leader, mga pastor, mga pari, o kung ano mga imam, mga ano, according to the Bible, tanan kita makasasala kay napanamkon kita sa kasalanan. Ganin mo ni, napanamkon kita sa kasalanan. So, ang nature naton, makasasala ang aton nature. We have a sinful nature. Kaga mo ni ang hambal diri, we need to be saved from wrath. And then we need to be saved from the flesh. Nga amo ni ang aton man nga kaaway sa aton nga Christian life nga sang kita ginluwas sang Ginoo, ara gyapon sa aton ining ginatawag old sinful nature, kag kinanglan maluwas kita sa gahom sang aton nga unudnon nga nature sang kita wala pa sa kay Kristo. So sang hindi pa naton nahimo ang desisyon nga ginbato naton tudtuod gid si Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag aton manluwas. And above all, we need to be saved from hell. Dapat maluwas kita sa impyerno. Kaya mo nang ginambal sa Biblia nga ang tanan nga tao, bangod makasasala, magapadulong gid sa condemnation, magapadulong sa isa ka lugar nga ginatawag impyerno. Kag later on, according to God's word, ang impyerno itagbong ini sa lake of fire na, dagat-dagatang apoy na. So, amo ni ang isa ka kamaturan nga kung kisa hindi gid na talupang dansang madamo nga mga tao. Nagakulungan nga ang aton nga kabuhi bangod kung wala pa naton nabaton si Kristo Jesus. Delikado gid. Kaya mo ni nagapadulong kita sa kalaglagan. Nagapadulong kita sa lugar nga ginatawag hell, and later on ang hell itagbong i-cast sa lake of fire. Kaga amo na ina amangin final destiny sang tanan nga mga katawhan nga nagsikway, nagluib o kung nagtalikod sa kay Kristo Jesus. Wala nagtuo, wala nagbaton sa kay Kristo Jesus bilang ila Ginoo kag ila manluluwas. So we need to be saved. Kinanglan gid maluwas kita because of the truth nga suno sa balaan nga kasulatan. Magapadulong kita sa lugar nga ginatawag impyerno. Okay, so amo ni ang masiling naton sa pamangkot why do we need to be saved? It is because of our condition. Sa aton kaimtangan nga kita makasasala. Kag kung hindi madil ang kasalanan sa aton kabuhi, kung hindi ina mahatagan sang solusyon, ang kamaturan nga ginatudo sa Biblia, didto gid magakadto sa sinang lugar nga ginatawag impyerno, the place of walay katapusan nga pag-antos. Pero kung nagbaton sa Ginoo ang klaro nga ginatudo sa Biblia, maangkon ang kaluwasan, sigurado ang langit. Na kung mamatay man ang isa ka tawo nga nakabaton sa kay Kristo Jesus, dito siya magakadto sa langit, ang yakalag upod sa Ginoo. Okay, so sa sini nga hapon,
aton diri talupang don, if we look carefully at the picture nga ginpahayag sang sining nga ginbasa naton kaina sa sining Titus chapter 3 verse 3 up to verse 8, makita naton ang kamatuoran about ourselves sa aton nga kaimtangan nga kun aton ini matalupangdan kag aton mahibalan amo ning magatulod sa aton sa isa ka tama nga direksyon pakadto sa kay Kristo Jesus nga makahimo gid kita sang matudtod nga desisyon kun matalupangdan naton ang nanungod sa aton nga sitwasyon sa aton pagpangabuhi sa siningatyon. So diri makita naton nga ang hambal sa ginbasa naton kaina sa verse 3 nagumpisa nga siling ni Pablo padumdum niya sa kay Titus nga dapat itudlo ni Titus sa mga membro sang church nga iya nga ginapastoran sa lugar sang Krita o kung sang Crete nga ang hambal, for we ourselves also were sometimes foolish. So, ang una din nga word, foolish. Amugali ni kita. We are foolish in the sight of God. Sang wala pa naton siya na imbitar sa aton kabuhi. Sang wala pa naton siya natuuhan. Sang wala pa naton siya nabaton bilang aton Ginoo kag aton manluluwas. So, ang hambal, foolish. Ano ang butsilingon when she foolish? So from this passage, makita natin nga ang other words ini, ang mga foolish people, mga ignorante sa kamatuoran. They are ignorant about the truth. Ignorante sa kamatuoran kay amo ni nga ang hambal sa balaan nga kasulatan sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ako lang di basahon sa Ilonggo nga Biblia. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ang hambal, ang bisan sino nga wala sa iya ang espiritu, hindi makabaton sa mga hiyas nga ginatag sang espiritu sang Dios. Indi gid siya makahangop sini nga mga butang kag kabuangan ini para sa iya. Tungod kay mahangpan lang ang kahulugan sini sa espirituhanon nga pamaagi. Gani amo ni ang kamatuoran nga ang isa ka tawo nga wala pa relasyon sa Ginoo, wala pa nakatuo sa Ginoo, wala pa nagbaton sa kay Kristo Jesus bilang Ginoo kag iya manluluwas, amo ni ang kaimtangan foolish, ignorant about the truth. Amo gani na nga ang isa ka tawo bisan hampakon mo na sa iya noo sang Biblia, hindi niya ginamangpan ang Biblia. Bisan imo pa na piliton nga ipatulon sa iya, imo guntingon ang Bible kag ipalunok sa iya baba, hindi ginya na maintindihan ang Bible unless nga makangkon siya relasyon sa Ginoo. Ang mga tudtuod lang nga Kristohanon according to God's word, according to the Bible, ang may balaan nga espiritu. Kag ang balaan nga espiritu, amoy ni ang pinaka-teacher sang tanan nga mga Christians. Nga sa tagsa-kation nga magabasa sang Biblia, mahapos nga maintindihan ang mga kamaturan ginatudo sa Biblia because sa balaan nga espiritu nga nagapuyo sa iya kabuhi. Ganin mo ni ang isa sa mga bagay nga na-mention, no? Ining word ni nga foolish. Amo ni kita sa mga Kristohanon, amo ini kita sang wala pa kita nakabaton sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manluluwas. Foolish. Then ang ikadua, ang siling diri sa English, no, sa verse 3, for we ourselves also were sometimes foolish. And then ang second is siling di disobedient. So when we say disobedient, self-explanatory na nga word. When we say disobedient, it means refusing the Lord's authority in our lives. Refusing the Lord's authority in our lives. Ano ang silingon? Wala ginabaton ang authority, ang kagamhanan sang Dios sa iya kabuhi.
Bisan pa ang tao nga nagaako nga siya Kristohanon, pero wala nagapasakop sa authority sang Dios. Ang mga pagtudlo sang Dios ginalubag niya, ginatursi niya, wala niya ginasunod. Ang term sina, disobedient siya. Disobedient. Refusing the Lord's authority in our lives. Padumdum ni, kay madamo man sa mga tao nga nagaako nga Kristohanon, pero ang pamangkot, who is the authority of your life? Sino bala ang authority sa imo kabuhi? Kaysa tudtuod lang ang hambal ni Pablo, not I, but Christ who lives in me. Ang isa ka matudtod nga Kristohanon, ang authority niya na naya mo si Kristo Jesus. If Jesus is our authority, hindi gid kita madala sa wrong place. Hindi gid kita madala sa sayop nga lugar. Hindi gid kita madala sa kung ano nga mga sayop nga mga pamatasan. Ganyan mo ni ang isa ka bagay nga maging klaro, labi na sa aton mga kauturan nga nagapamati sa siningapon. Salamat nga ang Biblia naga-remind sa aton sang 2 Corinthians 5:17, no? Permina ni naton ginagamit. Nga muni ang padumdum pala sa tanan nga mga tao nga nagaako nga Kristohanon. Basaha ang 2 Corinthians 5:17. Kay dira mo makita. Dira mo mahatagan sang judgment ang kaugalingon mo kung bala ano ang standing mo subong sa kay Kristo Jesus. Ano ang ambal sang 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Amo nang kasimple lang nga kamaturan kung imugid bala padaluman sa pagpaminsar. Therefore, ang butsilingon, this is word nga ginagamit permi sa conclusion. No? Kay may ginabasihan diri sa Apostol Pablo sang ginsulat niya ini. Ang muna nga gusto nga ipaabot nga kamaturan ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:17 nga ang tanan nga tao nga naghambal nga siya Kristohanon, bag-o na siya nga tinuga. May transformation nga natabo. Muna gani ang ginagamit naton di permi nga illustration sa ginatawag transformation. Ining ginatawag bala sa science nga o sa biology, ining metamorphosis. No? Ang pag-change sang isa ka nature into another nature. Ang metamorphosis, inang proseso sang metamorphosis nga ang isa bala ka caterpillar, inang worm nga caterpillar, kadako nga inang daw may mga tunok-tunok na green ang color. Makita mo na pirmi sa kahoy sang babana o kung sang guyabano. Ara na siya, caterpillar na siya. Nagasamad ang ginapili niya, nga kalanon sa leaves ang guyabano, ang mga young leaves, ang mga ugbos walang inatawag. So destructive ang caterpillar. Pero because of the process of metamorphosis, for the period of how many weeks, ang ining caterpillar, magapangita na ni siya sang magapaubos siya, magapangita siya sang dahon nga medyo mature nga leaves, mapag-una nga leaves, kag iya na nga puluputan kung pila ka leaves na ang iya isakop, kung 3 man na ka leaves o kung 4, iya na nga balimburan, puluputan sang iya nga silk, sang iya nga sa Ilonggo ginatong sang iya nga lawa. Iya na nga puluputan niya, and then dito na siya magapanago. Amo na to nga kung may puno ka sang guyabano, makita mo nga pangitaon mo, di na to ang caterpillar. Gali kay nagpanago na to siya. Kag amo na nang napuluputan na sang iyang lawa, nga later on ang ina nga lawa niya nangin brown na ang color. Muna nga may makita ka na nga brown nga object sa sina nga guyabano. Ginatawag na kokon. Kag kunyara ara na ang caterpillar sa sulod, for the period of how many weeks naman, kung pila ka simana,
nagmature na to ang adto nga caterpillar, magagwa na siya sa kukon, hindi na caterpillar. Ano na siya? Butterfly na. Beautiful sang insekto. Very useful ang butterfly. Manami, tulukon, may different colors. Very colorful nga creature na ang butterfly. Muna gani nga may mga nadumduman ko sa una sa Boracay, may butterfly garden dira. Ambot kung naara man na gyapon subong. Daw kadtuan na pirmi sa mga turista kay na-remember ko sa Singapore sa una. Daw ginplano namon to tani nga makadto sa butterfly garden kay well known ang butterfly garden dito. Galing mahal ang ang entrance. Ang amon lang iagin kadtuan ang dito sa bird park, Jurong Bird Park to, nadumduman ko. Mga pis-pis pala, mga bird nga nagakanta. Sa ulo nila ang mga tunusang, malabi na mga mayway, mga muna. Na-mention lang na ako na it is because nga sa metamorphosis, magwa na ang bag-o nga creature. So, amo ni ang picture sang 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Nagakulugan sang una caterpillar, pero sang ginbaton mo na si Kristo Jesus, ay butterfly ka na. Bag-o ka na nga tinuga. Hindi ka na ang dati. Hindi ka na harmful. Hindi ka na, harmful. Hindi ka na manugsamad. Kaya ang caterpillar, gahala samad lang to sang mga daon sang guyabano. Pero sang pag-transform na, sang naging butterfly na, very useful na nga creature. Nagabulig sa ginatawag pollination. Hindi pa lang mga pagbunga sa mga fruit-bearing trees, bisan ang mga vegetables, for example, ang kalabasa, without pollination, wala sang magatunga nga mga kalabasa. So, sino ang nagabulig sa pollination? Mga bees, one of that, ang mga butterflies. Gani, amo niya ang picture nga dapat gid naton talupang doon, nga sang una, mga buang-buang kita, foolish, ignorant about the truth of God's word. Sang una, disobedient kita, hindi si Kristo Jesus ang authority sang aton kabuhi. Pero amo na ang hambal, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Ang daan nga mga butang, nagtaliwan na. Kag ang hambal, and behold, all things are become new. Ngani mo niya ang isa sa mga kamaturan nga sa aton pagtuon sa sininga hapon, amo niya ang aton nga talupang don nga ginhambal ni Apostol Pablo sakay Titus nga ang hambal. Sometimes foolish man kita sa disobedient kag siling diri kita magtakop. Ang hambal, we are being deceived. Nadayaan kita. Abi naton okay lang to. Dali kay nadayaan kita. Kag muna ang kamanturan, we are being deceived by the enemy of God, who is Satan. Ang kaaway sang Diyos nga mo Satanas, nadayaan kita. Kaya mo nang iya nga ministry. Amo nang iya nga buluaton, pagpangdaya. Ginagamit niya ang different tactics. Damo siya taktika. Gani sa aton niya, sa siningation, before kita magtakop, salamat nga we have the word of God, nga amo ang aton batayan, sang matuod nga tinindugan sa aton pagtuo. Nga kung kita naghambal nga nagatuo kita sa Diyos, kinanglan nabase ang aton panggawi, nabase ang aton nga mga ginatudlo, nabase ang aton nga mga lifestyle sa authority ni Kristo Jesus paagi sa Biblia. Kani, amo niya ang aton diri nga matun-anay sa siningapon kay malawig ni nga talakayaw naton diri. Diri pa lang kita sa pamangkot nga why we need to be saved. Nga kinanglanon gid nga kita maluwas. Why do we need to be saved? It is because nga sang una kita foolish, disobedient, and then ang ikatlat,
ikatatlo, we are being deceived by the enemy of God who is Satan. Ngani, ang makakuan lang sini, ang makapaliso sa aton, makapabago sa aton direction, wala sinluan, kundi amo ang living word of God. That's why we have the living word radio ministry diri sa sining hapon, kaya ang aton tinutuyo para magbago ang aton pananaw, magbago ang aton direksyon sa matudtuod nga Kristo. Inahatagan ko emphasis, matudtuod nga Kristo, the true Christ. Kay sa Biblia may gintudlo man nga mga antikristo. Kristo man pero galing anti-Christ, against Christ. May ara ya nga mga false Christ. Muna nga si Pablo nagambal sa mga Christian sa lugar sang Galicia. Kasi niya, kung adto ako dira sa inyo nga church, kag inyo ako imbitaron nga magtudlo, kag mabatian nyo nga nagatudlo ako sa inyo sang another Jesus, tabugan nyo ko. Hindi nyo ko i-welcome. Kabalo ka mo mga kabiyanan, mga kauturan, may another Jesus sa kalibutan. Hindi ang Jesus of the Bible, kundi Jesus of tradition, Jesus of religion, o Jesus kung sino na nga Jesus. No? Pero ang true Jesus, ang matud nga Jesus, amo ning aton niya nga saluduhan, amo niya nga aton niya simbahon, kag amo niya ang aton batunon sa aton kabuhi. Kaya kung himuon naton ini, ang hambal sa Biblia, maangko naton ang kaluwasan. Gani sa ningation, diri lang ani kita untat sa aton ning pagtalakay, padayunon naton ni sa masunod nga Miyerkules. Gani gignaagda ko kamuluat nga next Wednesday, be with us sa aton programa The Living Word. Gani, before na kita mag-close sa aton programa, salamat, nakahingagaw, nakapatigupod, ang akon nga hinablos sa Laguna, Hazel Prael is watching. So, ting-ting, kamusta da sa inyo tanan? Regards lang sa kay Ita, kay nanay mo, pag nagapangamuyo, gid kami para sa inyo dira tanan. Okay, so sining hapon, sa liwat, na, mga kabyanan, inisagyapon ang inyo abyan sa kanginan, Pastor Peter A. Marbulario sang Malay Gospel Baptist Church sa Cubay Sur, Malayaklan, nga nagapadayon sa pagpadumdum sa inyo, nga gusto gid sang Dios abyan, nga ikaw maluwas.